Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Norman. Taong 1965, Kudkud, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang itong si Norman. Naninirahan sila noon malapit sa Sapa na nasa labas lang ng baryo. Malayo man ito sa sentro, di naman yun mahalaga para sa kanila, gawa ng mas hangad nila ang tahimik na buhay. Bagaman aminado silang naghihikaos din sila sa pang-araw-araw, hindi yun basihan upang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ang mas mahalaga kasi para sa kanilang pamilya ay yung maayos na pagsasama. Kahit 3 lang sila sa bahay, di naman sila gaanong nabuburyong, lalo pat isang beses sa isang buwan, bumababa ang lolo nilang naninirahan sa bukid. Ayon sa tatay niya, dati yung baliw, bago yung naging ermitanyo. Marami rin yung pinagdaan ng pangungutya, pero naglakas loob itong ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang nasimulan. Hindi naglaon. Nang magkaroon na yon ng sapat na karunungan, ito ang nagpursiging iwan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa 10 kapatid ng tatay niya, yun lamang ang bukod tanging nakaintindi sa sitwasyon ng matanda. Dahil dito, sila na lamang ang bukod tanging itinuring na kapamilya nito. Naging pabor naman sa kanila, lalo pat kapag bumibisita ang lolo nila, palagi yung may dalang pagkain galing bundok. Ito ang nagsisilbi nilang pampuno sa kanilang mga sikmura tuwing naghihirap sila. Suportado rin sila sa lahat ng bagay ng kanilang lolo, kaya na may bilang ganti sa lahat ng oras at pagkakataon, pinapakitaan nila yon ng pagrespeto. Ayon nga kay Norman, ang hindi niya makalimutan sa matandang yon ay yung mga kwento nito sa kanila noong sila'y bata pa. Palagi ring ibinibida ng matanda ang tungkol sa sundang nitong dala na may kakayahan umanong humati ng langit. Siyempre, dahil sa mga bata pa noon sila Norman, hindi nila ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Ang tanging nasa isip lang nila noong mga oras na yon, pawang mga kwentong pampaaliw lamang ang ibinabahagi ng kanilang lolo. Ang kaso lang, habang tumatagal ang pagbisita nito, marami na siya roong napapansing kakaiba. Una, ang hindi pangkaraniwang lakas nito. Tapos ang kakayahan nitong makipag-usap sa mga hayop. Hindi rin nadudumihan ng lupa ang paa ng matanda na animoy parte ng bahagi ng katawan nito, ang elementong yon. Ang mas nakakagulat pa sa lahat ay yung kakaiba nitong pamamaraan ng pangungumbinsi ng tao. Tipong kahit hindi yun nakapag-aral, napakalawak ng kaalaman nito. Kung tungkol lang naman sa mundo at sa parte ng katawang tao ang pag-uusapan, nangingibabaw talaga ang lolo niya. Nakakamanghari ng pamamaraan ng panggagamot nito na animoy nakikita nito ang loob ng katawan ng tao. Dahil sa ganun nitong karunungan, hindi maipagkakaila ni Norman na gustong-gusto niyang mapalapit dito. Tuwing umuuwi nga ang matanda sa kanila, siya ang unang lumalapit dito para makipag-usap. Hinahayaan lang naman siya ng kanyang lolo sa kadahilanang nasisiguro din naman niya na siya ang paborito nitong apo. 3 araw bago sumapit ang katapusan ng buwan, kasalukuyan na silang naghahanda para sa pagdating ng lolo nilang si Tarman. Inaasahan na yon ng mga magulang niya, lalo pat sa mga ganoong petsa, bumababa yun ng bundok. Nang mapag-alaman naman ni Norman ang tungkol dito, dali-dali naman niyang inihanda
ang regalo niya sa kanyang lolo. Dahil sa mahilig yun sa musika, naregaluhan niya yon ng plauta na siya mismo ang may gawa. Alam niyang matutuwa ito, kaya maging siya hindi na rin makapaghintay na ibigay ang bagay na yon sa lolo niya. Sa pagdaan pa ng mga araw, sumapit na nga ang oras na kanilang pinakahinihintay. Magbabandang 3:00 pa lamang noon ng madaling araw, napansin na ni Norman ang pagiging abala ng mga magulang niya. Yung tatay niya nag-iipon na ng mga panggatong, habang yung kanyang ina nagluluto na ng minatamis na paboritong-paborito ng lolo niyang si Tarman. Pagpatak ng 4:00, nasipat na nilang naglalakad ang matanda kasama ang isang binatilyong unang beses lang nilang nakita. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, dali-dali naman sila nitong inabisuhang lumapit para magbisa. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, matyaga naman nila yung hinintay hanggang sa makapasok na yon sa bakuran ng kanilang bahay. Kasama ang nanay niya, buong galang silang nagpakita ng respeto sa matanda. Tuwang-tuwa naman noon si Lolo Tarman dahil sa hindi pagbabago ng kanilang mga ugali. Habang nag-uusap sila, nabanggit naman ni Norman ang tungkol sa lalaking kasama nito. Kanina pa kasi siyang hindi mapakali, gawa ng kakaiba talaga ang nararamdaman niya sa taong yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matanda habang sumasagot sa kanya ng, "Laruan ko yan. Mamaya po ipapakita ko sa iyo kung bakit. Sa ngayon, huwag mo na muna siyang pansinin. Tayo na. Pumasok na muna tayo at nagugutom na ako." Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman nila itong sinamahan papasok ng bahay. Habang kumakain sila ng minatamis, umikot lang naman ang paksa ng kanilang pag-uusap ukol sa mga ginagawa nito sa bukid. Ayon kay Tandang Arman, kahit nasa bundok siya, hindi maipagkakailang marami rin siyang ginagawa. Sa katunayan, di hamak na mas abala pa siya kesa sa pamilya ni Norman. Walang araw din siyang hindi naglalakbay para lamang makausap ang kanyang mga kakilalang humihingi ng tulong. Sa pagpapatuloy ng kanilang talakayan, nabanggit naman ng matanda ang tungkol sa iba't ibang uri ng nilalang na araw-araw niyang nakakasalamuha. Pagtatapat pa nito na, itinuturing nitong bakasyon ng isang araw na pagbaba sa bahay ng kanyang pamilya. Matapos naman yung maibahagi ng matanda, minabuti naman itong manahimik nang sa gayoy maipagpatuloy ang kanyang pagkain. Sa loob ng halos ilang oras na pag-uusap, nanatili naman sa labas ng bahay yung lalaking kasama nito. Di naman nila yon gaanong pinansin, gawa ng ang buong akala nila isa lamang itong disipulo ng matanda, subalit nagkamali sila. Kinahapunan noong mismong araw, niyaya si Norman ng lolo niya na tumungo sa ilog malapit sa bahay nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya doong sumama, gawa ng ang buong akala niya pupunta sila ng sapa para maligo. Sa kanilang paglalakad, maraming nabanggit na istorya ang lolo niya ukol sa binatilyong kasama nito. Pagtatapat pa ni Tandang Tarman, hindi ito ang batang yon, bagkus isa itong kayamanan ng isang lahi ng mga aswang na tinatawag nitong sugong. Ayon sa matanda, malakas na lahi ng aswang ang mga nilalang na yon, kung saan may iba itong pamamaraan sa pamamalakad ng kanilang lahi. Meron din itong mga hari at reyna na siya namang kumukontrol sa nag-iisang binatang may kakayahang tumawag ng mga ibang lahi ng uri nila.
Kaya nila yon pinanghawakan sa kadahilanang ito ang pinagmumulan ng kanilang mga pagkain. Hanggat hawak kasi nila ang ibang lahi, nangangahulugan itong hawak din nila ang kabuuang pagkain. Yon ang nagpapanatili ng karangyaan ng kanilang angkan hanggang sa pangkasalukuyan. Dagdag pa ng lolo niya na dahil sa ganoong abilidad nito, nagdesisyon siyang hingin yon sa mga sugong. Pagmamayabang pa nito sa kanya, mga tauhan niya ang nasa angkang yon, kaya anumang oras kayang-kaya niya itong pakiusapan. Nang marinig naman ni Norman ang tungkol sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtaka. Bukod kasi sa napaka-imposible ng mga bagay na inilahad ng lolo niya, napaka-imposible ring totoo ang mga sinabi nito. Matapos naman niyang malaman ang lahat ng yon, pinili na lamang niyang manahimik habang binabagtas ang daan patungong sapa. Pagdating naman nila sa lugar, inutusan ni Tandang Tarman ang binatang kasama nito na uminom ng tubig sa sapang yon. Kaya niya ito'y pinagawa ay dahil sa nais niyang malaman kung may mga aswang ba sa paligid. Naniniwala kasi si Tandang Tarman, hindi mahilig uminom ng tubig sa bukal ang mga aswang dahil sa natatakot ang mga itong malason ng mga taong umaaligid sa kanilang pugad. Mas pinipili ng mga itong uminom sa sapa dahil sa naniniwala ang mga itong nakakagamot ang tubig na umaapaw sa lupa. Mariinding inilahad ni Tandang Tarman, matagal na yung gawain ng mga aswang, kaya para sa kanya hindi na yon nakakagulat. Matapos naman itong marinig ni Norman, halos wala naman siyang maisagot, gawa ng aminado siyang medyo naguguluhan na siya. Bukod kasi sa nakakalito ang mga sinasabi nito sa kanya, yun din ang kauna-unahang pagkakataon na magbahagi yon ng tungkol sa sikreto ng mga aswang. Pagkarinig naman ng binata sa sinabi ng matanda, agad naman niya itong nasipat na lumapit sa gilid ng sapa. Walang sabi-sabi, agad naman itong nilagok ang tubig na nagmumula rito, sabay wika sa kanyang maestro ng 5 ang umiinom sa dulo nito. Matagal na sila ritong naninirahan dahil yung mga lumot, pinagkakapitan na ng kanilang mga laway. Pagkalahad naman ng binatilyo sa mga katagang yon, agad naman itong umatras sa pangpang na para bang kontrolado ng lolo niya ang lahat ng ikinikilos nito. Hindi naglaon, nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng lalaki, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Dahil sa naroon na lang din naman sila sa sapa, hindi na pinalampas ni Norman na maligo. Naging sulit naman doon ang pagpunta nila, kaya pansamantala niyang nakalimutan ang mga nangyari. Ang kaso lang, pagsapit ng gabi, inabisuhan siya ng lolo niya na sumunod dito. Ilang oras silang naghintay noon sa labas ng bahay hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi. Habang nagpapahinga ang kanyang mga magulang, silang maglolo walang ibang ginagawa kundi ang makiramdam. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapansin niya ang pagtayo ng binatilyo, doon na siya unti-unting naalarma. Bagaman wala pa itong ginagawa, malakas ang kanyang kutob na may gagawin itong hindi kaaya-aya. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kalangitan, bigla naman itong ibinuka ang kanyang bibig, dahilan para mabilis na kumalat sa paligid ang bahong halos hindi kayang tanggapin ng kanyang sikmura. Sa sobrang sulasok ng usok na inilalabas nito, muntik-muntikan na noong mawala ng malay itong si Norman. Mabuti na lang nandoon ang kanyang lolo. Yun ang sumalo sa kanya nung akmang babagsak na siya sa lupa dahil sa paninikip ng dibdib niya. Pagsilay naman itong hirap na siya
May pinakain yun sa kanyang isang dinikdik na dahon na malalupa ang lasa. Pagkalunok naman niya sa bagay na yon, lahat ng naaamoy niya bigla na lamang nawala. Matapos ang pangyayari, kampante na niyang pinagmasdan ang ginagawa ng binatilyo. Sa kanyang pagmamasid, nasipat niya ang mapupula nitong mga mata habang patuloy yung nakatitig sa kalangitan. Hindi rin kumikipot ang bunganga nito kung saan patuloy lang yun sa paglabas ng nakakasulasok na usok. Akala niya hanggang dun lang ang magagawa ng nilalang na yon. Pero pagkaraan ng kalahating oras, doon na nagbago ang simoy ng hangin. Sa isang iglap, bumungad sa itaas ng bahay nila ang 7 nagsisilakihang uwak na walang patid sa kakahuni. Mabilis din ang pagbaba nito at nung nakalapag na yon sa bakuran ng bahay nila, doon tumambad sa kanyang mga mata ang mukha ng isang tao na may mahabang tuka. Habang pinagmamasdan ni Norman ang mga nilalang, unti-unti din yung nagpalit-anyo hanggang sa hindi naglaon, tumambad sa kanila ang 7 panauhing walang saplot sa mga katawan. 2 sa mga ito matandang babae, habang yung 5 naman, purong mga lalaki. Matapos naman yung masilaya ng lolo niya, dahan-dahan na rin yung tumayo habang hinuhugot sa bewang nito ang sundang na palagi nitong ikinukwento sa kanila. Pagsilay naman ng nilalang sa armas na inilabas ng kanyang lolo, agad namang bumukas sa mga mukha nito ang matinding pagkasindak. Sa halip na takutin nila noon ang matanda, sinubukan nila doong makipag-usap na para bang umiiwas sila sa mga pangyayaring ikakasawi ng mga kapatid nila. Habang nagpapalitan ng argumento ang kanyang lolo at ang mga nilalang, doon niya narinig ang kagustuhan nitong paalisin yun sa baryo. Mariinding inilahad ni Tandang Tarman. Marami na siyang napapansing pinsalang dulot ng mga ito na siya namang labag na sa kanyang kagustuhan. Pagtatapat pa nito na, kahit hindi nito binibiktima ang kanyang pamilya, hindi yun rason para magbulag-bulagan siya. Nang marinig naman ng mga aswang ang sinabi nito, halos hindi na yun nakapagsalita pa dahil nahulaan na nila ang gustong palabasin ng matanda. Matapos naman itong maunawaan ang ibig sabihin ng lolo ni Norman, hindi na ito nagdalawang isip pa na tumutol sa nais nitong mangyari. Inilahad kasi ng mga nilalang na yon, nare-respeto nila ang mga nakatira sa baryo, kaya wala itong dahilan para palayasin sila nito ng biglaan. Alam ng mga albularyo rito kung gaano kami kapayapa kasama. Nare-respeto nila ang aming ginagawa at ganoon din ang ibinabalik namin sa kanila. Kilala ka namin, Tarman. Alam ko kung ano ang tunay mong pagkatao. Di ka naman ganito dati Kaya nagtataka talaga ako kung bakit ka nagbago. Wika nung lalaking kausap ng matanda. Nang marinig naman ito ang sinabi ng nilalang, bigla naman itong iwinasiwas sa ere ng 3 beses ang hawak nitong sundang. Pagbaling naman ito ng paningin sa nilalang na yon, galit naman yung sumagot dito ng, "At sinong nagsabi sa iyong magkakilala tayo? Kilala mo lang ako sa pangalan, pero hindi sa pagkatao. Masyado ka namang mayabang, aswang. Baka nakakalimutan mo, ako ang naging dahilan ng inyong pananatili rito. Ang lakas ng loob mong magbanggit ng albularyo. Nakakatawa ka naman." Pagkalahad ng matanda sa mga katagang yon, tuluyan na ngang hindi nakapagtimpi ang nilalang na kanyang kausap. Sa halip na ipagpatuloy pa nila ang kanilang diskusyon, napilitan na lamang yung magpalit-anyo at kalaunay sumugod na rin sa kinaroroonan ni Tandang Tarman. Pagsilay naman ng matanda sa ginawa nito,
Ngumisi lang naman yon habang inihahanda ang kanyang sundang na may nagliliwanag na talim. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inundaya ng taga ang mga nilalang na yon at sa bawat paglapat nito, pumuputok ang kanilang mga kalamnan. Nagdudulot din yon ng panlalabo ng paningin, dahilan para hindi nila masilayan ang direksyon ng paghataw nito. Dahil sa ganoong abilidad, bakas naman sa pagmumukha ng mga aswang, ang pagdadalawang isip na sumugod kay Tandang Tarman. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagbubuno, laking gulat na lamang ni Norman nang masipat niyang unti-unti na nitong pinalilibutan ang kanyang lolo. Akmang hahatawin na rin yon ng matanda, bigla namang umilag ang mga ito na siyang naging sanhi upang magawa nilang mahawakan ang binti at ang kaliwa nitong braso. Pagramdam naman ng matanda na maagaw na nito sa kanya ang sundang, hindi naman niya nagdalawang isip na ibato ito kay Norman. Sa isang iglap, tumarak yon sa kanyang harapan na siya namang dali-dali niyang kinuha. Hindi niya mawari kung ano ang sumagi noon sa isip niya. Basta ang ginawa niya, sinunod niya lamang ang utos ng lolo niya. Paglapat ng kanyang palad sa hawakan nito, doon niya nasilayan ang isang kakaibang pangitain na pawang parte ng mga naging kwento nito sa kanya. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, may nasipat siyang isang matandang punong-puno ng balbas sa muka at may mahabang puting buhok. Nakasuot lang din yon ng balabal at sa estado nito parang nagmula pa yon sa sinaunang panahon. Matapos naman niyang masilayan ang mga ganoong pangyayari, buong puwersa niyang hinugot ang sundang na halos kalahati sa talim nito ang nakabaon. Pag-angat naman niya nito sa lupa, nasipat niya kung ano ang mga abilidad nito. Nakaramdam din siya ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Kaya nung masipat niya ang mga aswang na papasugod sa kanya, hindi na rin siya nag-alangan pang salubungin ang mga ito. Habang nakikipagbuno si Norman sa mga nilalang na yon, pansin naman niya ang hindi pangkaraniwang bilis na nagagawa niya. Aminado rin siyang pinaglalaroan niya lang ang mga ito. Gawa ng kung sukatan ng lakas ang pagbabasehan, kinakailangang magtulong-tulong ng 5 aswang para mapantayan nito ang kalahati ng kanyang lakas. Isipin ninyo sa ganoong edad ni Norman, na kaya niyang labanan ang mga nilalang na ilang dekada ang tanda sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, purong pag-iwas na lamang ang ginagawa niya. Tuwing nakakasilay siya ng mga aswang na direktang sumusugod, ginagamit niya ang kanyang sundang bilang pambulag sa mga ito. Makalipas pa ang kalahating oras, nang medyo nanawa na si Norman sa paglalaro, nagpasya na siyang paslangin ng mga aswang na kanina pang humahabol sa kanya. Pagtaga naman niya sa mga ito, agad namang pumutok ang ulo ng isa sa mga aswang matapos itong masugatan ng talim ng sundang. Dahil sa ginawa niya, umatungal lang naman ang mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mapatakbo na siya papalayo. Habang hinahabol naman siya ng 2 nilalang, pilit naman siyang naghahanap ng paraan kung papaano ito maiisahan. Maya-maya pa, pagtalo naman niya sa bakuran ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang biglang bumigat ang sundang na kanyang hawak. Mabilis ding nawala ang lakas na nananalaytay sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng matinding takot. Habang hindi pa siya naaabutan ng 2, pilit naman niyang iniangat sa lupa ang sundang, subalit sa kasamaang palad bigo niya na itong magawa. Hindi naglaon. Pagsilay naman niya sa 2 papasunggab na, napapikit na lamang siya habang sinasambit ang pangalan ng kanyang lolo.
Akala niya ikakamatay na niya ang pangyayaring yon, pero pagmulat naman niya, bumungad sa kanya si Tandang Tarman na hawak-hawak ang ulo ng dalawang nilalang. Bagaman nagpupumiglas pa ang mga ito, hindi yun sapat upang makawala sa pagkakahawak nito. Sa sobrang galit din ng matanda, gamit ang dalawa niyang kamay, pinisa niya yon na parang itlog ng manok. Matapos bumaon ang kanyang kamay sa bungo ng nilalang, agad naman niya itong tinapon na parabang basurang wala ng pakinabang. Dahil sa pangyayari, tulala namang napasilay si Norman sa lolo niya habang paulit-ulit na pinag-iisipan ang tungkol sa mga bagay na nasilayan niya. O ano, Apo? Naniniwala ka na ba? Sabi ko sa iyo, totoo ang lahat ng istorya ko. O siya, sige na. Magpahinga ka na muna dyan. At ako na ang bahala rito. Bungad na wika ng lolo niya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dali-dali naman itong kinuha ang sundang, sabay lundag sa bakod ng bahay nila. Pagharap naman ito sa nilalang, walang patid naman itong pinatay ang mga natira. Matapos ang pangyayaring yon, halos magkalat ang laman ng mga aswang sa buong paligid dahil sa pagputok ng sundang sa oras na lumalapat yon sa katawan ng kanyang kalaban. Upang hindi naman mapansin ng kanyang mga magulang ang tungkol sa mga nangyari, noon ding mismong gabi, pinagtiyaga ang linisin ng lolo niya ang buong paligid. Siyempre, kahit hinang-hina na noon si Norman, tumulong pa rin siya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi naman maiwasang magulat ng kanyang ama. Gawa ng alam nitong isang gabi lang yung nanatili sa bahay nila. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman itong inilahad ang tungkol sa nais nitong mangyari. Ayon kay Tandang Tarman, hindi na siya aalis ng baryo hanggat hindi niya nalilipol ang mga aswang. Nakakabahala na kasi ang pagdami nito, kaya kinakailangan niya na yung bawasan. Dumaan pa ang mga araw, sa tulong ng binatilyong tagatawag ng ibang lahi ng mga aswang, nagawa nilang maging posible ang imposible. Ayon kay Norman na, hindi na sila umalis sa lugar nila, gawa ng kusa naman yung doong pumupunta. Sa mga unang araw, naging kasindak-sindak pa yon para sa kanya. Pero hindi nagtagal, naging normal na rin yun sa kanya. Sa loob ng halos 5 linggo, walang patid ang kanilang pakikipaglaban sa kahit na anong uri ng aswang. May mga punto nga noong nakakaharap na sila ng balbal at maranhig na siya namang nagdudulot ng matinding pinsala sa katawan ni Tandang Tarman. Ngunit dahil sa lalim ng karunungan nito sa panggagamot, ora mismo napapahilom niya ang pinsala niyang natamo. Hindi naglaon. Nang kumalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa ginagawa nito, marami na sa mga aswang ang lumayo. Hindi na yon nanatili sa lugar, gawa ng alam ng mga ito kung gaano kamakapangyarihan ang pagtawag ng binatilyong nahahanay sa lahi ng sugong. Nagkaroon din yon ng galit sa kaibigang lahi ni Tandang Tarman, pero hindi siya nabahala roon. Balibalik ta rin man kasi ang mundo. Aminado itong mas malakas ang mga sugong kung ikukumpara sa ganoong lahi. Matapos naman itong maitaboy ang lahat ng aswang, doon na yon nagpaalam sa kanila na babalik na ng bundok. Bilang isang ermetanyo kasi, hindi niya maaaring talikuran ang kanyang dakilang tungkulin. Bago din yun umalis, nabanggit nito na isa yung ermetanyong tagapamagitan sa lahat ng uri ng nilalang. Kaya niya yun ginagawa ay upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar kung saan sila nakatira. Nabanggit din ito na maraming lahi ng aswang ang nakikipagkasundo sa nais niya, kaya malawak ang kanyang karunungan
ukol dito. Pagtatapat pa ng kanyang lolo, hindi yun magtatangkang lumipol ng lahi ng mga aswang kung masyadong dehado ang mga dala nitong gamit. Matapos naman itong mailahad sa kanila ang mga bagay-bagay, agad naman yung umalis kasabay ng pangakong babalik yon pagkaraan ng 3 buwan. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang kanilang pagkikita, dahilan para mas lalo pang lumawak ang karunungang alam niya pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Pero alam niyo, Pinuno, sa lahat ng naging karanasan ni Norman sa kanyang lolo, ang hindi niya talaga makakalimutan ay yung dinala nitong isang binatilyo na tagatawag ng mga aswang na nagmula sa lahi ng Sugong. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot ng ginagawa ni Norman tsaka ng lolo niya. Bakit? Paano kung yung mga mala-impyernong kapangyarihan yung matawag nilang aswang? Kakayanin kaya nila? Di ko lang sigurado Hindi naman sa minamalit ko si Norman at saka yung lolo niya kasi meron tong tabak ba, yung tawag, o itak na humihiwa ng langit. Sobrang tindi nun. So siguro kahit gaano kakapal yung kabal o kahit gaano man kakunat yung aswang na kakaharapin nila, kayang-kaya yung hiwain ng lolo ni Norman. Ang ganda ng tandem nila. Alam nyo, gusto ko pang marinig yung iba't ibang klase ng aswang na kaharap nila, kaso isang episode lang tayo Alam nyo naman na kapag ganito wala tayong magagawa kasi walang follow-up episode. Medyo matagal na to sa email ko. Pero kung may part 2 to, alam ko marami sa inyo matutuwa. Maski ako, matutuwa ako kasi gusto ko malaman pa kung ano pa yung kayang gawin ng maglolo. Kaso isa lang Overall, masasabi ko sa kwento, bagong lahi na naman, sugong, tapos kayang tumawag ng iba't ibang lahi ng mga aswang. Sobrang angas nito. Tsaka yung duo ng maglolo. Galing nila. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.